Ang katapangan ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kabilis lumusob sa panganib. Ang tapang ay hindi lang yung simpleng kawalan ng takot sa isang tao. Nilang tawag sa ganon kung hindi kabaliwan ay katangahan. Ang tunay na katapangan ay ang batid mo na kung gaano kadelikado ang isang sitwasyon. Alam na alam mong pwede mong ikamatay at alam mong takot na takot ka, pero susuungin mo pa rin. Pero bakit kaya may mga taong hindi magdadalawang isip na ito ay gawin? Hindi kaya sila ang dapat ituring na tunay na mga tanga at baliw, imbis na tawagin mga bayani? Lalo na kung meron kang pinaglalaban na hindi pansariling kapakanan lamang. Pero para saan? Anong kalayaan ang pinaglalaban ng ating mga pinagdiriwang at binibigyan ng parangal sa araw na ito? Kung ang mga makabagong nanunupil sa iyo ay yung mga bandido na palagi mong binoboto. Kung alam kaya ng mga ninuno natin noon na nag-alay ng kanilang mga buhay na ang bayan na kanilang pinaglaban balang araw ay paghaharian lamang ng mga sinungaling at mga magnanakaw, lalaban pa rin ba sila? To paraphrase Rizal, anong halaga ng kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay siyang magiging mga kontratista sa Kongreso kinabukasan? Kasi totoo lang, mas madaling manahimik na lamang, magkaroon ng komportableng buhay. Pero hindi ganyan ang pinili ng makikilala natin sa ating kwento ngayong Lunes. Si Lucas, na batang abogado, ay gagamitin ng kanyang enerhiya at napag-aralan para gumanda naman kahit papano ang buhay ng kanyang mga kababayan. Pero para magawa niya yan, ay kailangan niyang banggain ang abusado at makapangyarihang gobernador ng kanilang lalawigan. Kung paano gagawin ito ni Lucas at kung ito ba ay kanyang mapapagtagumpayan, mga kapatid, yan po ang ating malalaman sa kwentong sinulat ni Didit Joaquio Marasigan, na ibinatay po, mga kapatid, sa totoong buhay ng isang matapang na lingkod bayan noong dapit hapon na ng diktadurya noong dekada 80. Ang dating nagsabi ng politika daw ay hindi minamana at hindi dapat ituring na kabuhayan. At ang niluluklok lamang sa kapangyarihan ay yung mabubuti at desente lamang. Mga kapatid, bahagi pa rin ang ating ambag sa pagdiriwang ng Agosto, buwan ng kasaysayan. Atin na pong simulan sa Sana Lourdes ngayong araw ng mga bayani, Agosto 25. Ang dulang pinamagatang, mas mabilis sa agila, mas matapang sa leon. Lucas, sigurado ka ba sa gusto mong gawin, anak? Pero kakatapos mo lang ng abogasya. Bakit hindi ka muna mag-practice? Nay, kailangan ako na ating probinsya. Maraming dapat gawin para iangat ang kalagayan ng ating mga kababayan. Unang-una na, mas mabilis na pagbiyahe ng mga produktong mula sa bukid. Dahil kita nyo naman ang mga daan sa atin, maputik, lubak-lubak, walang sasakyang nakapapasok sa mga liblib na lugar. Kailangan pondohan ng pagpapagawa niyan para matulungan ng maliliit nating kababayan sa kanilang hanap buhay. Pag umangat sila, angat din na mas marami nating kababayan. Bababa naman ang presyo ng bilihin. Dahil direkta na nilang maibebenta sa palengke ang produkto. Sa halip na daraan pa to sa middleman, isa yan sa dahilan. Kaya pagdating sa palengke, mahal na agricultural products. Pero sayang naman ang pinag-aralan mo, anak. Sa Maynila ka pa nagtapos ng abogasya, tapos tatakbo ka lang agad-agad sa politika? Nay, huwag niyo pong maliitin ang politika. Bilang abogado, mas marami ako matutulungan kung mananalo akong gobernador ng ating probinsya. Inay, kanino ko pa kayo narinig magdiskusyon ni Lucas? Payagan mo na ang bunso mo. Di naman yung bata eh. Alam na niyang ginagawa niya. Abogado na nga, hindi ba?
Oo nga, pero hindi ba napakabata pa niya para maging gobernador? Baka hamakin siya ng higit na matatanda sa politika at... Alam ko ang pinapasok ko, Nay. Pinag-aralan ko na tong lahat. Lucas, anak. Mas mabuting magsimula siyang maglingkod habang bata pa. Hayaan nating ang mga ideya niya para sa probinsya natin mapatupad niya, Inay. Dapat nga po matuwa kayo eh. Kahit bagong abogado pa lang ang bunso niyo, malawak na ang gusto niyang gawin. Mataas ang kanyang pangarap. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa ating probinsya mismo. May alam akong lugar kung saan tayo pwedeng magpa-print ng campaign materials mo. Kailangan pa ba yun, Alma? Oo, hindi naman kasi lahat makapupunta sa campaign sorties mo. Yung nakatira sa malalayong lugar, pwede nating personal na puntahan at ibibigay natin ang mga polyetos, flyers, pamphlets na kung saan nandun ang larawan mo at impormasyon tungkol sa'yo. O siya, sige Alma. Pero make sure direkta ka makikipag-usap sa tao. Hindi na dapat dumaan sa middleman ng usapan. Baka pagkakitaan pa ng kung sino ang pampaimprenta ng polyetos ko. Yes sir, ako mismong mag-aasikaso at bawat sentimo sisiguruhin kong may resibo. Salamat Alma. Sarili kong ipon ang gagamitin ko sa kampanya. Pwede kang tumanggap ng campaign contribution, pwedeng pera o campaign materials. Legal naman to, attorney, alam mo yan. Kung may magbibigay ng tulong, gusto ko may papel din to. Bawat contribution, papakita natin kung saan ginastos. Oo, Lucas. Kaming volunteers mo ay sisiguruhing masusunod lahat ang instructions mo. Ang lahat na magbaboluntaryo, Alma, siguruhin kilala mo or at least ma-check ang personal background. Mag-ingat lang tayo. Baka mapasok tayo ng tao mula sa kalaban. Yes, attorney. May mga tao na ako na mag-aasikaso niyan. Maglalagay tayo ng tao sa bawat barangay para ikampanya ka. Di man natin sila masweldohan, make sure mabigyan sila kahit pamasahe man lang at pang merienda. Ayoko may mapabayaan sa mga volunteers natin. Yes, attorney. Huwag mo nang problemahin yan. Ang pag-usapan natin, anong magiging laman ng iyong campaign speech. Ako na ang bahala, Alma. Hindi natin kailangan na mahabang speech. Ang kailangan madinig ng mga kababayan ko ay yung alam ko. Kung ano ang nararanasan nila, kung ano ang kailangan nila, at kung ano ang pwede kong gawin to alleviate the conditions they are experiencing. Campaign jingle? Nagpagawa ka pa ng campaign jingle? Opo, Nay. Gusto kong ikaw ang una makarinig. Tsak, matindi ang recall nito sa botante. Magkano naman ang nagastos mo riyan? Huwag mo nang itanong. Usapang kaibigan to. Nagbayad din ako pero dahil kaibigan kong gumawa, binigyan niya ako ng discount. Tulong daw kay Lucas. O siya, sige nga, pakinggan natin. Halika. Puntahan natin siya sa studio. Doon daw niya ipaparinig sa atin. Sino ang Lucas na ito? Ma'am Rina, bagong sibol na politiko. Chinek niyo ang background? Abogado, nag-aral sa Maynila. Malinis ang background. First attempt sa politika. Hindi siya dapat manalo. Kailangan yung kandidato natin ang manalo. Hindi siya iboboto ng mga tao. Hindi siya kilala. At isa pa, napakabata niya para maging gobernador. Oo, tama. 28 years old. Napakabata. Ano naman ang gagawin niya kung maging gobernador siya? Magpapa-party-party? Magpapa-fashion show? Ano ang gagawin niya? Wala siyang alam sa politika. Wala siyang alam sa trabaho ng gobernador. Bakit? Anong ibig mong sabihin, Bernie? Madam Rina, bata nga po si Lucas. Pero abogado na, ma'am. Kaya dapat kabahan ang kandidato natin. Kung ganon, gawin mo ang lahat para siguruhing kandidato natin ang mananalo. Opo, madam. Kailangan kapartido lang natin ang manalo sa lahat ng posisyon ngayong darating na eleksyon. Kailangan manatili ang pondo sa mga kapartido lamang. Hindi dapat makinabang ang kontra o kalaban sa politika. Ang pondo ng partido o pondo ng bayan? Ang pondo ng bayan ay pondo ng partido. Kami ang may kontrol kung saan ito gagamitin. At iyong mga proyekto, pinopondohan lang namin. Kung ang majority ng botante sa lugar ay sa amin bumoto. At kung hindi kayo binoto? Walang pakinabang sa kanila, wala rin silang mapapala sa amin. Hindi kaya ito masilip ng mga botante? Maari nga, Bernie. Kaya nga, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo, gawin niyo ang lahat para ang kandidato natin ang manalo sa darating na halalan at hindi ang baguhang may-ari ng polyeto na ito na ang pangalan ay Lucas. Nakaka-nervyos maghintay ng resulta ng bilangan.
Relax lang, Alma. Nakakangiti ka pa, Lucas. May makinarya ang kalaban mo. Marami silang pantapal sa butante. Pwede nilang bilhin ang boto at... Confident ako mananaig ang boto ng mga tao. Boto na malinis at totoo. Torny, hindi mo kasi naiintindihan. First time mo itong pagtakbo. Maaaring hindi pa sapat ang campaign period para makilala ka ng mga We tao. did what we can. Tapos na ang botohan. At nagbibilangan na ngayon. Lucas! Kailangan pumunta ka sa mga presinto. O Celso, anong nangyayari? Kuya Celso, kumusta ang bilangan? Nanalo ka! 4 na presinto ang napuntahan namin. Lumalamang ka sa bilangan. Manual counting to ah. Kailangan natin maghintay para mabilang ang lahat ng boto sa bawat presinto. Dito sa buong probinsya. Kung ganon, pupuntahan pa namin ang ibang presinto. Lucas, malakas ang pakiramdam kung ikaw ang susunod na gobernador ng ating probinsya. Sana nga kuya. Sana nga. Marami akong gusto ipatupad para umunlad ang ating probinsya. Sasama ako sa kanila. Nakakainip maghintay rito sa bahay nyo. Tayo na, Alma. Hindi rin naman tayo makapagpapahinga na maayos hanggat hindi tapos ang bilangan. Dito ka muna, Lucas. Samahan mo si Tita Minda dahil isa pang ninenervyos sa paghihintay ng resulta ang nanay mo. Aalis na kami. Hatiran din namin ang pagkain ng mga poll watcher. Tsak, aabutin pa sila ron hanggang bukas. Bernie? Ano na? Ano ang resulta? Sino ang nanalo bilang gobernador? Madam, yung bata, Anong yung bata? yung abogado at baguhan sa politika, si Lucas. Lucas! 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 Salamat! Salamat! Hindi ako mananalo kung hindi rin niyo ako binoto. Utang ko sa inyo ang pagkapanalo ko. Lucas! 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 Salamat uli! Tutuparin ko sa abot na makakaya ko ang lahat ng pangako ko sa inyo. Nitong kampanya, sisiguruhin natin ang pondo mula sa gobyerno, ang probinsya ang makikinabang at hindi bulsa ng ilan. Yan ang gobernador! Salamat! Salamat sa inyong tiwala! Tatakbo ka naman bilang assemblyman? Bakit hindi na lang gobernador ulit? Mas marami ako magagawa bilang assemblyman. Magiging kinatawan ako na nag-iisang distrito ng ating probinsya. Magkakaroon ako ng tungkulin na dinggin ang mga panukulang batas, makipag-debate sa pro and con ng isang panukala. Ito ay para sa higit na pakinabang na ating probinsya, Nay. Lucas, mainit ang politika sa ating bansa. May mga balita ng dayaan sa bilangan. Gumagamit ang partidong nasa poder ng impluensya ng pera at pananakot para mahawakan nila ang posisyon hanggat gusto nila. Yan ang isa pang gusto kong labanan, Nay. Hindi maaaring tumahimik na lang tayo habang lantaran ng kanilang masamang ginagawa. Pero Lucas... Kaya ako nag-aral sa Amerika, Nay. Para madagdagan ang kaalaman ko. Para maibahagi ko ang kalamang ito sa ating mga butante. Na dapat ang ilagay nila sa tungkulin ay yung nag-aaral talaga. At nakakaintindi ng paggawa ng batas. At hindi yung basta na lang idinikta ng isang partido. Kailangan maging malinaw sa mga kababayan nating maaari silang pumili. Karapatan nila ang pagboto. Hindi ito dapat ibinibenta dahil ito ay sagrado at makaaapekto sa future ng kanilang anak. Magiging apo at kaapu-apuhan. Ay naku Lucas, abogado ka nga. Bakit ba ako nag-aaksaya pa ng laway na makipagdebate sa'yo? Nagpapaliwanag lang, Nay. Hindi tayo nagdedebate. Wala naman talaga akong magagawa kundi suportahan ka sa lahat ng iyong plano. Maraming salamat po, Nay. Si Alma pa rin ba ang mamamahala sa kampanya mo? Opo, Nay. I-organize niya uli ang mga volunteers na tumulong sa akin noon nang tumakbo akong gobernador. Sige, at kung kailangan ng tulong ko, halimbawa sa merienda o preparasyon ng pagkain ng volunteers mo, tutulong ako anak. Ay, maraming salamat po, Nay. Basta mag-ingat ka anak. Maingay ang namumunong partido. Tatakbong muli sa parehong posisyon ang dati ng assemblywoman, si Regina. Bumalik na pala ang dating gobernador. At tatakbo siya ngayon bilang kinatawan ng nag-iisang distrito ng ating probinsya. Kakalabanin niya ako. Tama ka, Madam Rina. Hindi ko ito mapapayagan. Ambisyosong abogado. Bata, matalino, maraming bagong panukala. Gusto siya ng mga tao. Tumahimik ka! Anong ginagawa ng ating makinarya? Bakit hindi kayo maghanap ng butas, ng kapintasan, ng kasalanan? Ng anumang kahinaan ng Lucas na ito? May pamilya siya, hindi ba? Meron. Hanapan mo ng kabit. Yung masisira ang kredibilidad niya. Kung wala kaming mahanap na lihim sa pagkatao niya, Mag-imbento kayo!
Magbayad kayo ng tao na magsasalita laban sa kanya. Madam, Tapalan ninyo ng pera. Pera lang ang katapat niyan. Kahit sino papayag na siraan ang Lucas na yan sa tamang halaga. Tapatan nyo ng pera! bakit hindi si Lucas na lang ang bayaran natin para hindi na siya tumakbo? Sira ulo ka ba? Kilala ka niya bilang tauhan ko. Ako ang masisira sa mga botante kapag sinuhulan natin si Lucas para hindi tumakbo. Kung ganun, hahanap kami ng tao na magsasalita laban sa kanya. Iyan nga ang kanina ko pa sinasabi sa iyo. Kailangan makuha ko ang majority ng boto. Kailangan malamangan ko ang Lucas na yan. Hindi siya pwedeng maging kinatawan ng nag-iisang distrito sa probinsyang ito. Ako lang ang maaaring manalo. Hindi maaaring maputol o matuldukan ang hawak ko sa probinsyang ito. Gusto niyo akong bayaran para magsalita laban kay Lucas? Oo, narito sa papel na ito ang mga sasabihin mo. Gagawin mo yan sa campaign rally ni Madam Lina. Hindi ko magagawa yan. Malinis ang pagkatao ni Lucas. Ibinoto ko siya nang tumakbo siyang gobernador at iboboto ko uli siya ngayon tatakbo siyang assemblyman. Magkano? Anong magkano? Magkano ang kailangan mo para magbago ang desisyon mo? Hindi ko ibinenta ang boto ko. Sigurado ka? Pag hindi ka pumayag, may ibang taong lalapit sa'yo at hindi na pera ang iaalok niya sa'yo. Ay, huwag niyo akong takutin. Matanda na ako. Wala na mawawala sa akin. Pero kahit anong pananakot ang gawin niyo, si Lucas pa rin na iboboto ko. Lucas, may taong gustong makipag-usap sa'yo. Importante raw. Bakit? Anong problema, Alma? Tinangka siyang bayaran para magsalita laban sa'yo. Papasukin mo. Mang Temyong, pasok na kayo. Dito kayo maupo. Mang Temyong, maupo kayo. Ay, salamat, attorney. Tinangka ho kayong bayaran. Nino ho, sino ang nag-alok sa inyo ng pera? Ay, hindi siya nagpakilala. Pero tansya ko ay tauhan ni Madam Regina, ang dating kinatawan ng ating distrito. At siyang makakalaban ko ngayon sa kampanya. Opo, attorney. Ano yung pinagagawa sa iyo? Naiwan nila sa akin tong papel. Dito, sir, nakasulat ang gusto nila sabihin ko laban sa iyo. Alma, tingnan mo nga. Nakasulat dito na may pangalawa kang pamilya, may iba kang babae at may anak kayo. Isa pa, kumuha ka ng lupang sakahan gamit ang puwersa. Hindi mo binayaran ang magsasakang pinagtrabaho mo sa lupa at kinamkam mo ang mga ani at animal product na mula sa sakahang lupa. Sino maniniwala sa ganyang paninira? Matagal na ako naniniraan sa probinsyang to. Bukas na impormasyon ng tungkol sa hanap buhay na aming pamilya at alam din ng mga butante ang tungkol sa aking sariling pamilya. Wala akong other woman. Wala akong ibang anak maliban sa anak namin na asawa ko. At ipinaglalaban ko ang karapatan ng mga kababayan natin. Bakit ko sila nanakawan ng kanilang kabuhayan? Ay, hindi ko nga po tinanggap ang inaalok nilang pera. Pero, attorney, nagbanta ho sila. Paano nagbanta? Na dahil hindi ako pumayag sa gusto nila, ang susunod daw na darating sa bahay namin, hindi na pera. Ay, nananakot lang yun. Pero para sa kaligtasan mo, umalis muna kayo ng pamilya mo ron. Ihanap ko kayo ng temporary shelter habang mainit pa ang kampanya. Ay, gusto ko pong makaboto, Attorney Lucas. Gusto namin kayo manalo. Salamat po. At sisiguruhin namin makaboboto kayo. Kaya Alma, please, tulungan niyo si Mang Temyong. Ihanap niyo sila ng pansamantalang tirahan hanggang sa matapos ang eleksyon na. Celso, kausapin mo ang kapatid mo. Bakit, Nay? Saka tungkol saan? Masyado nang umiinit ang kampanya. Ganun talaga, Inay. Natatakot na ang kalaban. Dahil kahit saan magpunta si Lucas, dinudumog ng mga tao. Gusto siya ng mga tao. Yan mismo ang ikinatatakot ko. Nay, wala kang dapat ikatakot. Ipapanalo ng botante ang bunso mo. Gusto kong paatrasin muna si Lucas. Patrasin? Ngayon pang malinaw na ang panalo niya? Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Pagbabago ang gusto ni Lucas. At may isa sa katuparan lang niya yon kung magiging kinatawan siya ng pagbuo ng mga batas. Pwede pa rin siyang makatulong sa ibang paraan. Abogado siya. Kaya nga mas lalo siyang dapat na maging kinatawan ng iisang distrito natin. Dahil abogado siya. May alam siya sa batas. Karapat dapat siyang maging kinatawan ng ating probinsya. Bata, matalino, at handa. Handang maglingkod. Handa sa pagbabago. Kumpleto ba ang volunteers na sinundo natin? Kailangan malaman ni Lucas ang nangyaring dayan. Tama!
Kayo mismo ang nakakita. Hindi inilagay sa ballot box ang mga boto ng iba't ibang presinto. Oo, tama! At hindi inilagay sa ballot box dahil malinaw na ang boto na yon ay para kay Lucas. Talagang gagawin nilang lahat para dayain ang resulta ng eleksyong ito. Mga ganid, mga kapit tuko sa kapangyarihan. Parang may nakaharang sa daraanan natin. May nakaharang sa daraanan ng sinasakyan nating truck? Parang checkpoint? Bakit nagkaroon ng checkpoint dito? Bakit wala pa sila rito sa campaign headquarters? Malapit nang dumilim. Palubog ng araw. Wala tayong paraan para malaman kung nasaan na sila. Nag-aalala ako, kuya. Maaaring nasa daan na sila. Maghintay na lang tayo. Yung taong pinauna ni Alma. Siya ang nagsabi sa akin, lantaran ng dayaan sa mga presinto. Yung iba nga eh. Kahit pangalan mo ang binasa sa boto, inilalagay ang boto sa kalaban mo. Ito mismo ang dahilan kaya ako tumakbo. Ang ganitong sistema. Pati ang nagbibilang ng boto. Hindi nila binabayaran. Pinagbabantaan nila ang buhay. Kaya napipilitang sumunod. Tulad ng ginawa nila kay Mang Temyong, pinagbantaan nilang ang susunod na darating sa bahay nila ay hindi alok na pera. Maliwanag na pinagbabantaan na nila si Mang Temyong. Hindi man direktang sinabi. May mangyayaring masama sa pamilya ni Mang Temyong kung hindi pa rin niya susundin ang nakasulat sa papel. Mabuti na lang, nagsumbong kagad sa atin si Mang Temyong. Hanggang ngayon, nandun siya sa ligtas na lugar kung saan pansamantala nating pinatira. Oo, Kuya Celso. Pero si Alma ang inaalala ko at ang kasama niyang volunteers. Nasaan na sila? Tingnan mo, Alma! Tumayo sa gitna na daan ng mga armadong lalaki! Haharang sila sa daraanan ng truck! Iniumang ang mga baril nila dito sa truck! Manong! Sagasaan mo sila! Idiretso mo ang truck! Babarilin nila tayo! Ambush! Ambush mo! Papatayin nila kami talaga! Dapa kayo! Ay, tama na! Iba namin kasama! Ito ang truck! Patay ng driver namin! Magkukunwari akong patay! Diyos ko, iligtas mo po kami buhay pa! Iligtas mo po kami! Kuya, hindi ko to gusto. Madilim na. 2 oras na tayo naghihintay sa kanila. Puntahan na natin sila. Iisang tulay lang naman ang dapat nilang daanan. Pupunta rito sa headquarters. Doon natin sila salubungin. Sige Lucas, mabuti pa nga. Tayo na. Ilalabas ko ang kotse. Sumunod ka sa gate. Oo, kuya. Magbibilin na ako sa assistant natin dito sa headquarters, ha? Madilim na ang daan. Hindi pa kasi napapatayuan ng mga poste ang mga area na ito. Kuya, malapit na tayo sa tulay. Tingnan mo, natamaan ng headlight nitong kotse, oh. Tao ba'y nakikita ko nakahandusay sa daan? Tao nga, kuya. Ihinto mo! Ihinto mo na ang kotse! Teka! Huwag kang bumaba! Baka kalaban ng mga yan! Baka may mangyari sa'yo! Pero kuya, kitang-kita natin. Duguan na nakahandusay sa harap ng truck. Teka, magdala tayo ng flashlight. Sandali. Dito sa compartment, meron dito. Tayo na. Lapitan natin ang truck. Sige. Diyos ko, tulungan niyo kami. Boses ni Alma. Alma? Alma, ano nangyari? Ang driver, patay na. Duguan din. Lucas, Celso, inambush kami. Maraming patay dito sa loob ng truck. Naku, hindi. Mga volunteers. Oo, ang mga witness sa nangyaring dayaan. Tumawag kayo ng ambulansya. May pulso pa ang iba. Ang mabuti pa, sumama ka sa amin pabalik sa Kapitolyo. Kailangang i-report to sa pulisya. Armado sila. Marami sila. Alma, lakasan mo ang loob mo. Tayo na. Bumaba ka rito sa truck. Isasama ka namin sa Kapitolyo para humingi ng tulong at tumawag na ambulansya. Tama ka ba? Nasaktan ka ba? Hindi ko alam. Sa sobrang takot ko, dumapa ako at nagkunwari akong patay. Walang tigil ang putok kanina. Tuloy-tuloy ang putok ng baril. Talagang papatayin nila kami. Papatayin nila kaming lahat. Siguradong ako na ang mananalo. Sigurado na, madam. Matatakot na sila magsalita laban pa sa'yo. Mabuti, Bernie. Mapagkakatiwalaan kitang talaga. Matagal mo na akong tauhan, madam. Kahit kailan, hindi kita binigo sa mga utos mo. Tama. Sige na. Iwan mo na ako. Bukas tiyak na may resulta na ang bilangan. Makapagbubunyi na tayo.
Uutusan ko mga tao ko para maganda sa victory party. Oo nga, bakit hindi? Ang aking victory party. Dapat na nga ako maghanda para sa nalalapit kong victory party. Si Regina ang idineklarang panalo. Talaga sagad hanggang buto ang kanyang kasamaan. Tinaya nila eleksyon. At ngayon lantaran sila nagdaraos ng victory party. Anak, tumahimik na lang tayo. Sa susunod, baka ikaw na... Nay! Yan mismo ang gusto nila. Ang patahimikin tayo. Ang magsawalang kibo tayo sa kasamaan nila. Sa pangungurakot nila. Sa pagbabanta nila sa mga botante. Sa paggamit nila ng salapi ng bayan para manatili sila sa kapangyarihan. Yan ang gusto kong labanan. Pero siya nang idineklarang panalo, anak. Ano pang ipaglalaban mo? Maghahain ako ng protesta sa Supreme Court. Idedemanda ko si Regina. Sa anong kasalanan? Dinaya nila ang eleksyon. Gumamit sila ng guns, at pera para pagbandaan ng mga tao. Para bilhin ang kanilang boto. Lucas, anak. At ang mga volunteers ko na namatay. Hustisya ang kailangan nila. Sinong idedemanda mo tungkol doon? Lucas, naiintindihan kita. Gusto mong bigyan ng katarungan ang masakir na ginawa sa kanila, pero sino? Sino ang idedemanda mo? Naibuhay si Alma. Nakita niya mga armadong lalaki ang bumaril sa truck. Oo, pero namukhaan ba niya? Alam ba niya kung bakit? Ano ang motibo ng bumaril sa kanila at sino ang nag-utos sa kanila? Alam natin lahat kung sino! Alam natin lahat kung sino, Nay! Alam natin! Wala tayong ebidensya, anak. Pito sa volunteers ko ang namatay sa massacre na yon, Nay. Mga hayop sila! Mga walang kaluluwa! Ihanap ko ng katarungan ng mga volunteers ko at magfa-file ako ng reklamo sa Supreme Court. Hindi ako papayag na basta maupo bilang kinatawan ng ating distrito si Regina. Tinaya niya ang eleksyon. Ginamit niya ang kanyang makinarya para siya lumabas na panalo. Talagang tinik sa plano natin ang Lucas na to. Ikaw na ang nakaupo. Wala na siyang magagawa. Ikaw na ang idiniklarang panalo. Oo, at 2 taon na ako nakapagsilbi. Pero ngayon, heto na naman si Lucas. Siya palang provincial chairman ng kalabang partido ng ating presidente. Hindi naman sila mananalo eh. Hawak na natin ang distrito. Nakikita mo ba ang kabi-kabilang protesta laban sa kasalukuyang gobyerno? Sa Maynila lang yon. Nag-oorganisa si Lucas ng campaign venues at magsasalita roon ng kandidato ng kalabang partido para sa pagkapresidente. Isang babae na walang karanasan sa politika. Hindi siya mananalo. Alam ko naman yun. Kanino ba tayo magmamana sa husay ng pagmamanipula ng election results? Hindi ba sa amo natin? Ayun na nga. Kaya hindi ka dapat matakot sa kayang gawin ni Lucas. Hindi ako natatakot sa kaya niyang gawin! Kung ganon, ano ang iyong pinagkakaganyan? Gusto ko siyang mawala sa landas ko. Bakit pa? Nakapwesto ka na. Ikaw na ang idiniklarang panalo. Maaari ako mapaalis sa pwesto dahil sa inihain niyang reklamo sa hukuman. Maaaring panigan siya ng hukuman. Masasayang lahat ng ating pinagpaguran. Pero Madam Regina, Kailangan mawala siya sa landas ko. madali naman yan. Basta iniutos mo, gagawin ko. Sabihin mo lang, Madam Regina, ipapatrabaho ko kagad. Hindi ko to gagawin mag-isa. May kasama ka, hindi ka mag-isang lalakad. Mabuti. Pagkatapos, kumpletuhin niyo agad ang bayad, ah. Walang problema sa bayad. Akong bahala sa'yo. Basta siguruhin niyo ang trabaho. Basta tinanggap ko ang trabaho, tatapusin ko. Kung ano na pagkasunduan, yun ang gagawin ko. Ikaw na ang kumuha ng dagdag na tao. Siguruhin mong susunod sila sa'yo. Mas mabuti. Gusto ko nga yan. Huwag kayong aalis sa lugar na hindi siguradong tapos ang trabaho. Oo, malinaw naman sa akin yan. Ikaw na rin ang bahala sa armas. Ay, dagdag na bayad yan, ah. Hindi nga problema ang pambayad. Ay siya, sige, madali akong kausap. Sino ba ang subject? Itong nasa larawan. Si ano yan, ah? Siya nga. Kalaban ni Madam sa politika? Hindi lang ni Madam, pati ng kasalukuyang pamahalaan. Matindi siyang kritiko ng presidente. At ngayong magkakaroon ng snap election, malaki ang clamor ng mga tao na yung babaeng kandidato ang mananalo. At yan ang ikinakampanya ni Lucas dito sa probinsya, na yung babaeng presidential candidate ang manalo. Kaya ngayon,
kailangan naming gawin ang trabaho. Oo, para maputol ng impluensya niya sa mga tao. Lumalakas ang loob ng mga kababayan naming manindigan dahil sa mahusay siyang magpaliwanag. Naniniwala sa kanya ang mga tao. Kung mawawala siya sa landas ni Madam, wala na rin susuportahan ng mga tao. Walang problema. Babalik sila sa pagiging takot at tahimik. Tama. Tama yung sinabi mo. Pupunta ka na sa Kapitolyo? Opo, Nay. Magkakaroon ng debate. At isa po ako sa speaker. Hindi mo nahihintay ng kuya mo. Hindi na po. Ako na magdadrive. Pagkatapos, may kakausapin din ako mga tao. Pasunurin nyo na lang si Kuya Ron. O siya, sige. Mag-iingat ka, anak. Opo, Nay. Marami pa nakaschedule na dapat kong gawin para ikampanya ang ating kandidato sa pagka-presidente. Naniniwala akong siya na ang mananalo. Pagod na ang tao sa dayaan at pangungurakot. Habang lumilipas mga taon, patuloy sa pagtaas ang presyo ng bilihin at ang mahihirap, lalo nagiging mahirap ang buhay. Lucas, Nay, basta tandaan mo, anak, kung anong tingin mo'y mabuti para sa bayang Pilipinas. Susuportahan kita, anak. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit kumuha ka ng abogasya. Hindi lang para sa iilan ng paglilingkod ng pangarap mo, kundi para sa mismong bayang Pilipinas. Kung hindi pa kayo nanananghali, Atty., pagdamutan ninyo itong niluto na misis ko. Para sa inyo po ito. salamat po, Mang Temyo. Pinuntaan mo pa ako rito sa Kapitolyo. Nanonood po ako ng debate. Mahusay po kayo talaga. Alam na alam ninyo usapin. Ganun ho talaga dapat, Mang Temyong. Hindi dapat bumabaling ang debate sa personalan, sa insultuhan at sa murahan. Dapat ito ay palitan ng matinong katwiran, mga paliwanag na may basehan at hindi haka-haka lamang. Naniniwala po kami mag-asawa na ang dapat maupong susunod na presidente ay ang biyuda. Yun nga po ang ikinakampanya ko. Malinis ang pagkatao, hindi magnanakaw. Pero ang sinasabi ho nila, wala ho siyang alam. Paano niya patatakbuhin ang pamahalaan? Sabi po nila, Atty., siya po ay isang housewife lamang. Huwag po natin maliitin ang pagiging housewife. Marami siya nalalaman tungkol sa pagpapatakbo ng isang pamilya, isang tahanan, at palalawakin pa po niya ito para patakbuhin ang isang pamahalaan. At hindi niya ito mag-isang gagawin. Tutulungan siya ng mga kalyado sa politika, mga advisors, namin. Narito kaming lahat na tutulong sa kanya. Ang kailangan lamang ay mapalitan na ang namumuno sa kasalukuyang gobyerno. Mga kasama, nakikita ko na siya. Mula rito sa kotse. Tanaw ko na ang subject. Hinto mo na ang kotse. Tayo na! Ang grupong yun! Nakong po malapit sa entrance ng building. Sila ang ating patatamaan! Tikman na natin to. Sige po, Atty., para sa inyo talaga yan dala kong pagkain. Sige, nagutom nga ako sa debate kanina. Sir! Ay tama kayo! Takbo, Mang Temyong! Kailangan natin tumakbo! Saan kayo pupunta? Kailangan makapagtago ako. Ako ang punteriya nila. May tama ako. Tulong! Tulungan ninyo ako! Salamat! Kailangan ko magtago. Hinahabol nila ako. Nasaan si Lucas? Siya ang kailangan namin! Narito ka lang pala. Magdasal ka na! Hindi niyo mapapatay pinaglalaban namin! Hindi pala ha! Uumpisahan ko sa'yo! At para masigurado ko hindi ka na mabubuhay pa, ito ang isa pa. Ngayon, hindi ka na makakapagsalita. Hindi ka na makakalaban pa. Patay? Hindi patay ang anak ko. Gusto ko siyang makita. Nay, wag na. Hindi mo kakayanin. Kapatid mo yon. Kahit ano pang itsura niya, kailangang makita ko siya. Kailangang matayak kong siyang. Nay, siya si Lucas.
Sigurado ako. Nakita ko na. Gusto ko siyang makita! Huwag mo akong pigilan, Celso! Huwag mo nang ipilit, Nay. Nakikiusap ako, Nay. Ang anak ko! Bakit ang anak ko? Sino gumawa nito? Bakit nila pinatay si Lucas? Celso, bakit? Bakit ang kapatid mo? Bakit si Lucas? Bakit ang anak ko? Bakit? Walang ibang mag-uutos dito kundi si Madam Regina. Tayong maghahain ng kaso laban sa kanila. Patong-patong na ang kasong isasampa natin sa kanila. Nahuli na ang 2 sa 4 na gunman. Ang sabi ni attorney, magiging witness yung isang gunman. Ipagtatapat kaya niya kung sinong nag-utos sa kanila? Paano kung takutin ni Madam? Ngayon pa ba siya matatakot sa banta ni Madam? Wala na itong kapangyarihan. Sangkot na rin siya sa kaso. At large? Anong ibig sabihin nun? Nakalabas na ng bansa si Madam Regina. Nakapagtago na siya. Talagang may kasalanan siya. Hindi siya magtatago kung wala siyang alam sa pagpatay kay Lucas. Tuloy ang kaso laban sa kanya. Kahit nasaan pa siya, itutuloy namin ang kaso. Ang daming taong nagtitipon sa EDSA. Tignan mo anak, sa TV. Nagkakaisa ang sambayanan. Pero anak, hindi ba delikado? Nasa pagitan sila ng mga kampo. Anumang oras pwede silang paulanan ng bala at... Imasakir ang mga dami ng taong yan. Lalo magagalit ang mga Pilipino. Pati ang buong mundo. Hindi pangkaraniwan ang nangyayaring ito. Naninindigan ng mga kababayan natin. Tama na. Sobra na. Celso anak, hindi na walang saysay ang paninindigan ng kapatid mo. Ang mga taong ito, napakarami nila. Hindi natakot ang mga tao. Nakita nilang sa pagkakaisa, pwedeng makalaya ang bansa sa diktatura. Kung nakikita lamang ito ni Lucas. Nakikita niya, Nay. Nasisiguro kung nakikita to ni Lucas mula sa kabilang buhay. Celso, may desisyon na ang hukuman. Tungkol sa aling kaso? Ang protesta ni Lucas sa resulta ng eleksyon. Nung tumakbo siyang kinatawan o assemblyman, pumanig ang hukuman sa kanya. Siya ang idineklarang panalo. Lucas, nasan ka man? May isa na tayong tagumpay. Tuloy pa rin ang laban natin sa massacre at sa ginawang pagpaslang sa'yo. Bitiwan niyo ako! Huwag niyo ako iposas! Nakakahiya! Ano ba? Hindi ako nagtago sa ibang bansa! Umalis ako noon dahil wala akong kasalanan! Ayoko makulong dahil sa isang bintang lamang! Hindi ako nag-utos ng massacre! Hindi ko pinapatay si Lucas! Alisin niyo ang boses na ito! Wala sabi akong kasalanan! Bumalik na ng bansa si Madam Regina. Mabuti bumalik na siya. Para ano man na maging hatol ng hukuman, narito siya para panagutan ang kasalanan niya. Pero ang balita ko, Celso, kahit nakadetain siya, tatakbo raw na gobernador ulit. Lalabanan ko siya. Celso, wag na! Baka hindi kayanin ni Tita Minda kung sa'yo naman may mangyayari. At para ano? Para manalo siya? At masayang ipinaglaban ng kapatid ko? Hindi ko mapapayagan makabalik siya sa kapangyarihan at muling abusuin ang kanyang pwesto. Celso, Hindi ko papayagan na mawalang saysay ang pagkamatay ni Lucas. naging presidente ng byuda. Siyang pinili ng mga tao. Siyang naluklok dahil sa people power. At naniniwala akong ipapanalo rin ako ng kababayan natin. Dahil mahal nila si Lucas. Dahil naniniwala sila kay Lucas. Natalo kayo, madam. Si Celso ang bagong gobernador ng probinsya. Ang mga walang hiya! Lipas na ang panahon ni madam. Wala na rin sa bansa ang presidente natin. Nasa exile na siya. Hindi! Hindi totoo yan! Naghihintay na lamang tayo ng desisyon mula sa hukuman. Tuloy pa rin ang pagdinig sa kasong isinampalaban sa inyo ng pamilya ni Lucas. Hindi, Bernie! Gumawa ka ng paraan! Ayoko magtagal pa rito! Ayoko mabulok sa bilangguan! Heto na ang kopya ng court decision, Celso. Nangamatayan na ni nanay ang paghihintay sa katarungan. Gusto mo bang malaman ang nakasulat sa court decision? Bakit malungkot ka? Pinawalang sala o acquitted si Regina sa massacre ng 7 volunteers at pinawalang sala o acquitted din siya sa pagkamatay ni Lucas.
dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero ang gunman at abogado ni Regina, convicted sila sa salang pagpatay kay Lucas. Hindi ko alam kung dapat kong ipagpasalamat na may mapaparusahan sa pagkawala ng kapatid ko. Pero 18 taon tayong naghintay para sa desisyong ito. At napawalang sala lamang si Regina. Justice delayed? O justice denied? Ayokong isiping ganun nga. Mas gusto kong isiping hindi na sayang ang buhay ni Lucas. Ang pagbabagong hinangad niya ay nangyari pa rin. Malaya na ang ating bansa. Malaya na tayong bumatikos at sabihin ko ano ang nais natin. Malaya tayong iboto ang kandidatong gusto natin. May mga bagay na mali pa rin. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil palagi may maninindigan para ituwid ang pamamahala sa ating inang bayan. Ipinagmamalaki ka ng bayan, Lucas. Bayani ka sa aming puso't isipan. Ang nasimulan mong paninindigan, heto, itinutuloy ko habang nabubuhay ako. Ipagpapatuloy ko ang tapat at matinong paglilingkod sa ating bayan. Salamat, kapatid ko.